Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Galatians na ating pong matagal na rin pinag-aaralan at ang ating pong pakay ay matutunan ang mensahe na pinadala ni Pablo sa mga churches sa Galatia na kanyang tinanim sa first missionary journey. Ang tema po ng ating pag-aaral sa Galatians ay No other gospel, stand firm in your freedom. At ang mensahe po ay pinamagatan nating bearing one another's burdens. Sa sulat po na ito, madiin na pinasisinungalingan ni Pablo ang maling turo ng mga Judaizer na pumasok sa mga churches sa Galatia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at kasama ang pagsunod sa batas o paggawa ng mabubuting gawa. Ang kanyang idinidiin, ito po ay hindi ang gospel na kanyang pinreach. Ang kanyang gospel ay dapat manatili na kung paano niya ibinigay noon, ganun din dapat sa panahon na yon. Kung meron daw pong magtuturo ng ibang gospel, kahit na po siya o kahit na anghel, ay kanyang binigyan ng sumpa ang magtuturo na iyon. So mariin po niyang pinaulit-ulit, nakita po natin sa mga chapters na ating napag-aralan, sa chapter 1 and 2, ay dinipensahan niya ang kanyang personal na kredibilidad bilang tagahatid ng gospel na ito. Sa chapters 3 and 4, kanyang inilahad ang doktrina na kanyang pinagtatanggol na ang pananampalataya kay Jesus lamang ang tanging daan sa kaligtasan. At nga pag-aralan natin sa chapters 5 and 6 ang mga praktikal na implikasyon ng mga doktrinang ito na kanyang dinipensahan at ipinahayag sa mga taga-Galatia. So, nung nakaraan, napag-aralan natin na ang buhay na ayon sa Espiritu ng Diyos ay nagbubunga ng fruit of the Spirit. Nakita po natin yun sa chapter 5. Nang sabi doon, I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh, sabi sa verse 16. At kanyang inilahad kung ano yung mga works of the flesh, sa verses 19 to 21, at kanyang nilinaw kung ano ang fruit of the Spirit sa verses 22 and 23. Meron po siyang mga babala na binitawan. Halimbawa sa verse 15 ng chapter 5. Ang sabi niya, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Sabi niya, you are called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So ganyan po ang konteksto ng ating passage ngayong hapong ito. Tapos inulit niya ulit sa verse 26, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Bakit kaya niya pinaulit-ulit ito? Malamang po, may nangyayari dun sa churches ng Galatia na ganito. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati, nagkakaroon ng singhalan, ng awayan, nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng payabangan, nagkakaroon ng pagtutunggali sa loob ng iglesia. Kaya pa ulit-ulit niyang ipinahayag na huwag nilang gagawin ito. Dapat bilang mga Kristiyano na niligtas na ni Kristo Jesus, ang kanyang espiritu ay dapat nananahan na sa kanila at ito ay namumunga ng fruit of the Spirit na kanyang inilahad sa verses 22 to 23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito pong siyam na virtues na ito ay bahagi ng isang prutas, bunga ng Espiritu sa buhay ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya inulit niya, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ang sekreto po ay tayo ay namumuhay ayon sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso't isipan. Tapos nakarating na po tayo ng chapter 6. Sa ating pong pag-aaralan na passage ngayong araw na ito, malinaw na isinaad ni Pablo na
kalakip ng ating kalayaan kay Kristo Jesus ay ang tutulungan, bearing one another's burdens, no? Sa dalawang bagay, restoring the one who is sinning at relieving those who are grievously burdened, no? Siguro nagtataka kayo bakit kaya ang outline natin ay English din. Filipino worship ito. Dahil ako din po nag-preach kaninang umaga. Kaya English po ang laman ng aking utak, no? So nakakasa po ako sa English. So kaya po ang outline natin ay English, no? Pero ganito din naman ang sinasabi ng teksto sa atin. So dalawang bagay ang hinihikayat ni Pablo sa lahat ng mga pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng lumalakad ayon sa kanyang Espiritu. Bear one another's burden, sabi niya. Restore the one who is sinning and relieve those who are burdened. So, sa madaling salita, magtulungan po tayo, magpapaalalahanan po tayo sa isa't isa, ituwid natin ang isa't isa para lahat tayo ay lalong lumago sa ating pananampalataya kay Jesus. Alam nyo, ang buhay Kristiyano ay hindi madali, no? Pagkatapos natin ma-justify, no? Tayo ngayon ay sinasanctify ng ating Panginoon. So magpamamagitan ng kanyang Espiritong banal at ng kanyang salitang banal. So, His Holy Word and His Holy Spirit ang kumikilo sa ating buhay upang tayo ay unti-unting maiwangis niya na maging kawangis tayo ng kanyang anak na si Jesus. Mahirap po yung prosesong yon. At involved po dun sa proseso na yon ang ating pagtutulungan sa isa't isa. No? So, tignan po natin yung una. Restoring the one who is sinning. Restoring the one who is sinning. Galatians 6:1, verse 1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Papansinin ninyo mga kapatid, isang bagay ang gusto kong makita ninyo dito sa teksto natin. Sa chapter 6. Inumpisahan po ni Pablo with the word brothers. So, ang indikasyon po, ang kanyang kausap ay mga kapwa niyang mananampalataya na. No? Mga kapatid sa pananampalataya. Brothers, wika niya. Kung pupunta po kayo sa ending ng chapter 6 at huling verse ng buong Galatians, ang huling salita po ay, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. Sa original language po, ang construction po nito, ang huling salita ay brothers. No? So brothers, ang huling salita, brothers, ang unang salita dito sa chapter 6. Mahalaga po yun sapagkat yung kanyang hinihikayat na gawin natin, bearing one another's burden, ay mangyayari lamang kung ating tinitignan ng bawat isa na magkakapatid sa pananampalataya. Kung tayo ay brothers, diba? Naalala nyo nung nagkasala si Cain at kanyang pinatay si Abel, no? So, si Cain, kanyang pinaslang ang kanyang sariling kapatid na si Abel at nung siya ay kinonfront ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Where is your brother Abel?" Ang wika niya, "Am I my brother's keeper?" Ang sagot po dun sa question na yun, yes! We are our brother's keepers. Tayo ay dapat maging magkakapatid sa pananampalataya. At bilang mga magkakapatid, dapat tayo ay nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagpapaalalahanan sa isa't isa. Pero ito po ang isang painful reality sa ating pong pagiging Kristiyano. Sabi niya, brothers, so mga Kristiyanong kausap niya, if anyone is caught, na sorpresa, nahuli, no? Natalisod, no? Siguro yan ang mga magagandang Tagalog words. If anyone is caught
in any transgression. No? Transgression po, ang ibig po sabihin nun is to cross the line. No? Lumampas kayo sa linya. No? So, nagkamali, nagkasala. If anyone is caught in any transgression. Ito po ay isang painful reality para sa atin. Ang mga genuine Christians still sin. Tayong mga tunay na mananampalataya, kahit na tayo ay justified na, tayo ay sinners pa rin. Ang wika nga ni Martin Luther sa isa sa kanyang mga sinulat, sa Latin language, ang sabi niya, we are simul justus et peccator. Memoryahin niyo yun. Para pag meron ko kayong gustong ma-impress, na marunong kayong mag-Latin, simul justus et peccator. No? Simultaneously just or justified, yet and sinners. Justified and sinners. Simultaneously justified and sinners. Yan po ang isang katotohanan para sa lahat sa atin, kahit na tayo ay Kristiyano na, tayo ay ligtas na, tayo ay justified na sa mata ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ating pong pinanampalatayanan, ang ating pananalig, ang ating inaasahan, ay hindi ang ating sariling katuwiran, kasi hindi po tayo matuwid, kundi ang katuwiran ni Jesus na ating Panginoon. At kapalit. Siya po ang ating kapalit, substitute. Hindi po natin pinagbayaran ang ating sariling kasalanan, siya ang nagbayad. Yan po ang pinananampalatayanan natin. That is what we believe. Yung kanyang perfect righteousness na kanyang inimpute sa atin at ang ating kasalanan na siya namang inimpute sa kanya at kanyang pinagbayaran sa krus. Yung pong transaction na yun, ang ating pinananampalatayanan. Yung po ang nag-justify sa atin. So sa mata ng Diyos, ang nakikita niya ay bayad na ang lahat ng ating kasalanan. Sa mata ng Diyos, ang nakikita niya ay sinunod natin lahat ang kanyang mga kautusan sapagkat yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. At yun ang dapat nating pinananampalatayanan. Kung tayo ay nananampalataya doon sa katotohanan yun, tayo po ay ligtas. Tayo po ay justified. Pero tayo po ay nasa laman pa na ito. No? At dahil nga doon, tayo po ay makasalanan pa rin. Kaya sabi sa 1 John 1:8, verses 1:8 to 10, chapter 1:8 to 10, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him, ang ating Panginoon, a liar. His word is not in us. So, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay niloloko natin ang ating sarili. Kung sinasabi natin na tayo hindi na nagkakasala, tinatawag po natin siyang sinungaling. Anong ibig sabihin nun? Tayo po kasi bilang mga Kristiyano ay nagkakasala pa rin. Ngayon, hindi ko kailangan basahin ng 1 John 1:8 to 10 para inyong malaman yon. Alam nyo naman yon, di ba, mga kapatid? Kayo ay nanampalataya na kay Jesus. Pero magmula lamang sa inyong paggising kaninang umaga hanggang sa hapong ito, no, ilan na kayang pagkakasala ang inyong nagawa? Ilan ang masamang pag-iisip ang inyong inisip? Ilan ang masamang tangka ang nasa inyong puso? Baka kung meron na kayong nasabihan ng masama, meron na kayong nasigawan, meron na kayong napabayaan. Mga kapatid, tayo ay napakagaling na magkasala. Hanggang ngayon, sapagkat hindi pa po natatanggal yung ating sinful nature. Sabi nga ni Pablo sa Romans 7, verses 15 to 20, hanggang ganito. For I do not understand my own actions, sabi niya. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. Mabuti nga yung law. So now, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, sa ating kalamnan. For I have the desire to do what is right,
but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Paulit-ulit siya, no? I do what I do not want to do, and what I do not want to do, I do. No. Yun po ang kanyang sinful nature. Si Pablo po, nung sinulat niya ito, ay isa ng apostol, isa ng Kristiyano, isa ng misyonero. Pero kahit na sa ganitong estado ni Apostle Paul, siya po ay nagsistruggle sa kanyang sinful nature. Ngayon, katulad na sinabi ko kanina, hindi nyo kailangan basahin nyo sa Biblia. Alam na alam nyo yun sa sarili nyong buhay. Ako, alam na alam ko yan sa sarili kong buhay. Kanina nga, nung tayo nananalangin, kung tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, sa ating pangumpisal, kulang po yung oras ng ating pananalangin kanina. Sa dami ng kasalanan na kailangan nating ipangumpisal sa Kanya. Sapagkat tayo po, sabi nga ni Martin Luther, ay simul justus et peccator. Simultaneously justified and sinner. Yan po ang isang painful reality. Kaya meron pong important requirement na sinasabi si Pablo dito kung tayo po ay magtutuwid ng ating kapatid. Sabi niya, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, yun po ang requirement. Kailangan spiritual po kayo. Ano ibig sabihin ng you who are spiritual? No? Kayo na lumalakad na sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kayo na pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos. Those who are demonstrating the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kayo na, sabi nga sa verse 25, those who live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Yun po ang kanyang pinananawagan. You who are spiritual. Kung kayo ay magtutuwid ng isang kapatid sa pananampalataya, tiyakin ninyo, tingnan muna ninyo ang inyong buhay, kung kayo ay sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, merong panahon mga kapatid na talagang matigas ang ulo natin, hindi tayo sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Ang filled by the Spirit, mga kapatid, ay hindi isang ecstatic experience. Na parang, I'm filled with the Spirit. Wala pong ganun, ano? Ang filled by the Spirit ay kayo ay pinamumunuhan ng Espiritu ng Diyos. Ang kanyang salita ay babad sa inyong puso't damdamin at kayo ay sumusunod sa kanyang salita. Yun lang yun. No? Kung kayo ay sumusunod sa kanyang salita, kayo ay spiritual. You are spiritual. Kayo ang tinutukoy. So mga kapatid, dapat naman lagi tayong spiritual. Bakit? Kasi dapat lagi tayong handa na magtuwid ng ating kapwa Kristiyano. You who are spiritual. Kaya nga sabi sa chapter 5, verse 25, if we live by the Spirit, kung tayo ay binuhay na ng Espiritu ng Diyos, kung tayo ay pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos, let us also keep in step with the Spirit. Tayo po ay kailangan palaging umaasa sa pagsunod natin sa pamumuno ng Espiritu sa ating buhay. Kapag hindi natin sinusunod ang Espiritu ng Diyos, diyan tayo nagkakasala. Kaya kailangan mga kapatid, yung pong utos ni Pablo sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Sa original language po, be continually filled. Paulit-ulit kayong maging filled. Paulit-ulit ninyong ilagay ang Espiritu sa trono ng inyong puso at siya ang mamumuno sa inyo. So yun ang requirement. Kung kayo ay magtutuwid ng inyong kapwa at dito ang sinasabi ay dapat handa tayong magtuwid ng ating mga kapwa, you have to be Spirit-filled. Pangatlo, it is a loving responsibility. Ang sabi sa ating teksto, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Should restore him in a spirit of gentleness.
Napansin ninyo, should. Ang ibig sabihin po ng kailangan, should. Gawin ninyo. Hindi siya might. You may. Hindi ganun eh. Utos po siya, imperative po siya. You should restore him in a spirit of gentleness. Yung pong gentleness ay isa dun sa mga virtues na fruit of the Spirit. Sa verse 23. Sa 2 Timothy 2, sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 2 verses 24 to 26, and the Lord's servant must not be quarrelsome, hindi pala away, no? Dahil si Timothy po ay pinagbibilinan na niya. 2 Timothy po ang huling sulat ni Pablo bago siya namatay. At pinagbibilinan na niya si Timothy, siya na po ang papalit kay Pablo. Sabi niya, the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach patiently during evil, correcting his opponents with gentleness. Yung gentleness po, yung salita pong yun, tinatranslate ko minsan na meekness. Pero ang meekness po ay hindi weakness. Ang meekness po is power under control. Ganun po ang ating ugali pag tayo ay magtutuwid sa ating kapwa. Being patient with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. The objective, mga kapatid, should be to mend or to set straight. Yung po ang ibig sabihin ng word na restore. No? Yung original word po na ginamit doon, ang ibig po sabihin, to mend. No? Ayusin. Itong word na to ay ginagamit din sa New Testament. Halimbawa, yung mga disciples ni Kristo nung sila'y tinawag, sila ay fishermen. And nung sila ay datnan ng ating Panginoon, they were mending their nets. No, pinapatsihan yung mga butas ng kanilang lambat. To mend is to restore, to bring back to its original condition. Ang objective po ng pagtutuwid ng kapwa ay hindi upang pahiyain, hindi upang parusahan, hindi upang ihiya, no? Hindi upang pasamain ang kanilang loob. Ang objective po ay sila ay maituwid. To restore them. Sabi sa Matthew 18:15 to 22, ganito po ang process ng pagtutuwid. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. So private, no? Hindi yung pagka meron kayo napansin sa inyong kapwa, pupunta ka agad kay Pastor BJ. Pastor, alam niyo ba si ganyan? No? Gantong ginagawa kay ganyan. No? Mantakin nyo yun, no? Nakakahiya. No? Ang tanong ko dun sa mga lumalapit na gano'n, pag ako'y nilapitan nyo ng gano'n, ang sasabihin ko sa inyo, sinabi nyo na ba sa kanya? Ay, hindi pa po, Pastor. Eh, bakit hindi? Eh, kasi nahihiya po ako. Eh, bakit mo sa akin sinasabi? Kasi pastor po kayo ang kailangan magtuwid. Hindi po yan ang trabaho ko. Kung yan po ang gagawin ko, sa dami ng itutuwid natin sa GCF, hindi na po ako kakain, hindi na po ako matutulog. Mga kapatid, kaya yung duty na yan, ibinibigay sa lahat ng mananampalataya. No? Ang sabi nga dito, if he listens to you, you have gained your brother. O tapos na. First step. Second step. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Kung nag-confront ka ng iyong kapatid na ito ang kanyang kasalanan, pinaalalahanan mo siya with gentleness, no? Alam mo kapatid, gentle lang. Alam mo kapatid, sa laula ka. Gentle naman eh. Pero sa laula ka eh. So, pagka nilapitan mo ganon at sabi niya, hindi naman ako ganyan. Okay. Sabi dito, magdala ka ng evidence ng 2 o 3 witnesses. No?
If he refuses to listen to them, step 2 na yun. Tell it to the church, step 3. Sino ba yung church? Tayo yun. Mga kapwa mananampalataya. And if he refuses to listen even to the church, no, kahit na siya ay paalalahanan na ng buong iglesia, paalalahanan ng kanyang kasama sa growth group, if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Ibig sabihin, itiwalag sa kapatiran. Napaka-harsh, no? Napaka-extreme. Alam nyo, purihin ng Panginoon, wala pa naman ho tayong tinitiwalag dito sa GCF. No? Ang isang magandang balita po, tayo po ay nag-exercise ng church discipline dito sa ating church. Ako po ay isang naging beneficiary ng church discipline. Dinisiplina po ako, no? At dinisiplina po ako with gentleness to restore me. At ako po ay nakapag-sermon sa inyo ngayon dahil ako po ay tinuwid at ibinalik sa aking dating kondisyon. Tinanggap ko po ang pagpapatawad ng ating iglesia at ako ay nagpapatuloy sa aking paglilingkod. Mga kapatid, if he refuses to listen even to the church, extreme na po yun. Kailangan siyang itiwalag. Hindi po tayo maabot doon, praise God, no? Dahil minsan, sa first step pa lang, okay na. Tinatanggap na lang kami. Sorry na, naku, hindi ko sinasadya. No? So, sa pangalawang step, minsan nakararating doon. Pagka meron ng witnesses, ganun pala talaga ako, no? Naku, pagpasensyahan nyo na. Okay na yon, tapos na. No? Minsan nakakarating sa church. Lalo na pagka ang nagkakasala ay isang leader. No? Kaya kailangan ng intervention ng church. At kapag ang church na ang kumilos at kinausap siya, no? Tapos siya ay nagsisi at kanyang tinanggap ang kanyang pagkakamali, tapos na. Hindi na tinitiwalag. Hindi po tayo nakakarating doon. No? Sana po, hindi na po tayo makarating doon kahit kailan. No? Pero mga kapatid, nakita ninyo na at every step, meron pong gentleness, merong patience. No? Let him be to you as a Gentile and a tax collector. Ano bang ginagawa natin sa mga hindi kaanib ng church natin? Yun yung ibig sabihin ng Gentile and tax collector, yung hindi mananampalataya. Anong ginagawa natin para sa kanila? Hindi ba ipinanalangin natin sila para sila ay makaunawa ng gospel? Hindi ba sila ay ating pinagpe-pray, ating sinishare ng gospel? Yun pong ibig sabihin nun. You treat him as an unbeliever, hikayatin pa rin siya na manumbalik sa Diyos. Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Mabisa po ang pagiging magkakapatid sa pananampalataya. Mabisa po ang church discipline ng isang kapatiran. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Alam niyo, maraming gumagamit itong verse na to na mali. No? Halimbawa, may prayer meeting, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan kasi sinabi niya, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Hindi po yung pang-umpisa ng prayer meeting. Para sa pagdidisiplina po yun. O kaya worship. O tayo manambahan sa ating Panginoon sapagkat sinabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Mali din po. Huwag niyo pong gagamitin pag-umpisa ng worship. Kung kayo ay pinalad na tumayo dito at mag-lead ng worship service natin, huwag niyo pong gagamitin yung verse na yun, mali pong gamit yun. Ang gamit po nun ay sa pagdidisiplina, pagtutuwid ng isang kapatid. Ang sabi sa Psalm 141:5, ay may babasahin pa pala ako. Hindi pa ako tapos sa Matthew 18. Sabi sa verse 21, then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? So naisip kagad ni Peter, kung gagawin ko itong pagdidisiplina, pagtutuwid ng aking kapwa, dapat handa akong magpatawad. Gets nga ni Peter. Yun ang punto ni Kristo eh. Yun ang kanyang ipinahihiwatig. Ang pagdidisiplina
ay ina-assume na pinatawad nyo na yung inyong dinidisiplina. Pinatawad nyo na yung inyong nilalapitan at tinutuwid. No? Kaya sabi niya, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Kasi ang sabi ng mga rabbi, 4 or 5 times, sobra na. Hindi mo na dapat patawarin. Pero ang sabi ni Jesus, I do not say to you 7 times, but 77 times. In fact, ang isang translation ng word na yon, 70 times 7. 490 times. Ang ibig niya lang sabihin, hindi yung kukuha kayo ng papel at mamarkahan ninyo, okay, 1. O nakaisa ka na, 2. Nakadalawa ka na. Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Ang sinasabi niya, dapat handa tayo magpatawad ng walang hanggan. Kailangan meron po tayong pusong nagpapatawad. Yun po dapat ang espiritu ng ating pagtutuwid sa ating kapwa. Hindi upang siya ay parusahan, hindi upang siya ay galitin, hindi upang siya ay saktan, kundi upang siya ay manumbalik dahil siya ay pinatawad. Isang important reminder, no? Ang sabi niya, keep watch on yourself lest you too be tempted. Keep watch on yourself lest you too be tempted. So kailangan i-check nyo muna kung kayo ay guilty din nung kasalanan na inyong pinupuna. No? Meron pong illustration dyan ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Ang sabi niya, why do you see the speck that is in your brother's eye? Kasi sinabi niya sa Matthew 7:1, do not judge lest you be judged. Ang ibig niya sabihin doon, hindi yung huwag kayong manghusga at all. Kaya ang illustration niya doon ito, why do you see the speck that is in your brother's eye? Bakit niyo nakikita yung kalinggit-linggit na puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Napakabilis ninyong pumuna ng mali, no? But do not notice the log that is in your own eye. Ang bilis ninyong makapuna ng puwing, maliit na puwing sa mata ng inyong kapatid. Pero meron kayong troso. Nakita nyo ba exaggerated yung kanyang larawan? Isang maliit na puwing, yung kasalanan na yon na inyong pinupuna kuminsan sa inyong kapwa, isang malaking troso sa inyong sariling mata. Ang sinasabi niya lang, mag-ingat kayo na hindi kayo guilty nung kasalanan na inyong pinupuna. At kung kayo man ay guilty din, humingi muna kayo ng tawad sa Diyos. Pagsisihan ninyo yung kasalanan yon bago kayo pumuna ng inyong kapwa. You who are spiritual. Alam nyo, hindi tayo palagi spirit-filled. Kuminsan tayo nagkakasala at kailangan natin manumbalik sa pagiging spirit-filled. Paano? Ihinga sa Panginoon, aminin sa Panginoon ang ating pagkakasala at tanggapin ang kanyang pagpapatawad sa atin at talikuran yung kasalanan yon. Kapag nagawa natin yon, we are now spirit-filled. Pwede na kayong pumuna sa inyong kapwa. Kung minsan, hindi tayo makapuna ng ating kapwa dahil ang kasalanan na nasa ating puso ay ang kasalanan ng hindi pagpapatawad. Kaya binasa ko kanina hanggang sa verse 22 sa Matthew 18. Kasi kung minsan, hinihinto nila dun sa pagtitiwalag. Pero ang point ng Matthew 18 ay pagpapatawad, hindi pagtitiwalag. Kaya sabi niya, check niyo muna ang sarili niyo kung kayo are guilty of the same sin. No? Sabi sa 1 Corinthians 10:12, kasi baka isipin niyo, hindi pastor, okay ako. Hindi ako guilty niyang kasalanan yan. Kaya kong punahin yung kapatid na yon. No? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:12, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Yung mga nag-aakalang sila ay nakatayo, sila ay matibay, hindi ako magkakasala ng ganyan, sila ang unang bumabagsak. So mga kapatid, napakahalaga ng pagtutuwid ng ating kapwa, pero kailangan tama ang motibasyon ng ating puso. So fulfill the law of Christ. Pag-aaralan natin ngayon yon. Pangalawa, ang sabi ng ating teksto, relieve those who are burdened.
Verses 2 to 5. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Ang sinasabi lang nun, kapag kayo ay nagtutuwid ng inyong kapwa, you are bearing with each other's burdens, no? Mag-ingat po tayo na hindi tayo nagiging boastful. Na nakikita natin ang sarili na superior, mas mataas, mas magaling kisa sa ating mga kapatid. No? Ito po ay isang much needed admonition ng ni Apostol Pablo. Sabi niya, bear one another's burdens. Sabi din niya sa Romans 15:1, we who are strong, yung po ay pareho ng you who are spiritual. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Hindi po tayo nagtutuwid para tayo matuwa o katawaan natin na ang ating kapatid ay napapahiya. Hindi po ganun dapat ang ating motivation. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Hindi po para sa atin yon, para sa ating kapatid yon, at para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, ang utos doon ni Pablo, and we urge you, brothers, admonish the idle, hikayatin yung mga idle, encourage the faint-hearted, yung mga nagugulumihanan, nanghihina, help the weak, sabi niya, be patient with them all. Ganyan po dapat ang attitude natin sa isa't isa. Sapagkat ang buhay po ay mahirap at marami pong kabigatan ang nararanasan ng ating mga kasama sa church. Tayo pong magkakapatid sa pananampalataya, hindi po tayo exempt sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maaring kayo ay nagsistruggle dahil meron pong disease sa inyong pamilya, meron pong may sakit sa inyong pamilya. Maaari po kayo nagsistruggle, nabibigatan sapagkat namatayan kayo ng isang family member, ng isang loved one. No? Marami po tayong mga kapatid ngayon na nasa gitna ng mourning sapagkat sila ay namatayan ng kanilang mahal sa buhay. Marami pong nangyayari sa buhay na mabigat, na masakit, na mahirap. At natetempt tayo na magkasala. Yung mga ganyang klaseng sitwasyon, kung minsan, masyadong mabigat sa atin, nagtetempt tayo na mawala ng pananalig sa ating Diyos, nagtetempt tayo na hindi umasa na sa Kanya, hindi mo naman ako inaalagaan eh. No? So, hindi na ako susunod sa iyo. No? Maaari tayong matempt na talikuran siya at hindi na siya sambahin. So mga kapatid, kailangan po natin na tulungan ng isa't isa sapagkat mahirap po ang buhay. Lalo na ngayon sa ating bansa. Sa gitna ng nating nakikitang korupsyon, mga fake projects, mga kung ano-ano, no? Yung ating political situation sa bansa, hindi na nagbago. No? Noong 1979, nung ako'y aktivista, ganito na po ang ating bansa. No? Nagbabaha na rin. No? Marami na pong korupsyon. 1979 po yun. Sino po ba ang buhay na dito noong 1979? No? Wala. Meron naman. Okay. Mga kasing edad ko siguro. No? Mga kapatid, hindi nagbabago yata ang ating bansa. Hindi natututo ang ating mga tao. No, noong 1986, tayo very proud. Di na ako papayag, mawala pang muli. Naalala niyo yun? No? Naku, lahat tayo nakaganyan. No? Kinakanta natin yung ibon mang may layang lumipad. No? Pero ano nangyari? Alam nyo, ang sakit ay nasa puso. So yung sakit na yon, ang solusyon ay ang gospel. Tayo po na nakaalam ng gospel, kailangan magtulungan sa isa't isa, kailangan mag-alalayan, no? Alalayan po natin ang bawat isa para tayo ay sama-samang makayaon,
proclaim ng gospel sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kabarangay. Sapagkat ang gospel lang po ang solusyon sa ating problema bilang isang bansa. Mga kapatid, ito ay isang mandato na kailangan natin gawin. It's a mandate we need to carry out. Sabi dito, and so fulfill the law of Christ. Ginagawa po natin ito. Nagtutulungan tayo sa ating kapwa Kristiyano sapagkat this fulfills the law of Christ. Ano ba yung law of Christ? Sabi sa Galatians 5:14, for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. Pag-ibig po. Pag-ibig ang susi ng lahat. Sabi sa John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. Kayong magkakapatid. Tayong magkakapatid dito sa ating kapatiran dito sa GCF, kailangan nagmamahalan tayo sa isa. Hindi yung mahal na sentimental na, oy, I love you. No? I miss you. Di po ganon. Yung pag-ibig, yung pagmamahal na nagtutuwid kapag tayo na liligaw. Nagpapaalala kapag tayo ay nagagawi sa kung saan. Yung ganong klaseng pag-ibig, yung nagtutuwid sa kapwa. Sapagkat yung po ay pag-ibig. No? Sabi nga sa Psalm 141:5, let a righteous man strike me. It is a kindness. Let him rebuke me. It is oil for my head. Let my head not refuse it. Kung kailangan akong sampalin, paalalahanan, kung kailangan akong masaktan, tatanggapin ko, sapagkat yun ay mabuti kung ako ay tinutuwid. So this is a mandate. Sabi sa 1 John 4:21, and this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. No, minsan mahirap pong mahalin kasama natin sa church, di ba? Meron po tayong mga kasama dito na you don't even like. No? Hindi ko nga sila gusto, mahalin pa. No? Kung pwede nga lang, hindi ko makasama yan sa langit. Sabihin ko sa Panginoon, pwede ba itira niyo siya sa malayo? No? Yung hindi kami magkakalapit, malamang mga kapatid, tayo po ang magkakapatid dito sa GCF. No, kapag tayo nasa langit na, meron sigurong lugar doon para sa GCF Ortigas. So magkakapatid tayo, isang kapatiran po tayo, magkakatabi po tayo maninirahan ng walang hanggan. Kasi hindi nyo mahal ang inyong kapwa, mag-practice na tayo ngayon. No? Sapagkat eternal po ang ating dwelling place. So, yun po ang isang much-needed admonition. Tayo po ay magtulungan, mag-alalayan ng bawat isa. It is a mandate we need to carry out, isang mandato na kailangan gawin na i-fulfill ang law of Christ, which is to love one another. Tapos meron tayong kailangan na mindset that will govern our actions. Una, sober judgment. Sabi dito, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ito ang check para makita, sapagkat baka nakikita natin ang ating sarili versus yung ating tinutulungan at akala natin tayo ay superior. Sabi sa Romans 12:3 ay ganito, for by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Kapag tayo tumutulong sa ating kapwa, tandaan natin, maaari tayong manghina din katulad nila. Na kung meron tayong kasalanang itinutuwid, isipin natin na kung minsan, maaari din tayong magkasala ng ganon. Hindi po tayo exempt kahit na tayo ay Kristiyano na. So sober judgment, i-check po natin ang ating sarili na hindi natin tinitignan ang ating sarili na masigit dahil tayo tumutulong sa mga nanghihina. Ay, tinutulungan ko itong nanghihinang ito kasi mas magaling ako sa kanya. Mas matibay ako sa kanya. Huwag ka nang tumulong. Sapagkat hindi po magpag-ibig ang motivation na yon. Sober judgment, pangalawa, self-evaluation. Sabi ng ating teksto, but let each one test his own work
No? And then his reason to boast will be in himself alone, not in his neighbor. Ito dapat, grounded tayo sa ating pagtutulong sa weaker brother. Kasi sabi sa Romans 15:1, you who are strong. Baka po makarating sa ulo niyo, baka po lumaki ang ulo ninyo na kayo ay strong, na kayo ay spiritual. Ako ay spiritual, pastor. No? Sabi sa 1 Corinthians 3:13, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng ating pagtutulong, ang lahat ng ating pagkakaunggawa, ang lahat ng ating pagbiminister, pagsiserve sa ating kapwa, ay work na ating natitignan ng ating Panginoon. At sa araw ng paghuhusga, sa araw ng the judgment seat of Christ, yun po ay susubukin at makikita ko ano ba talaga ang motivation nyo sa inyong pagtulong. Gusto nyo ba na lang ba na itaas ang inyong sarili? Magkaroon ng pleasure sa inyong sarili? To please yourself, sabi nga sa Romans 15:1. Kasi lilitaw po yun. You must test your own work at makita kung ano talaga ang motivation nyo sa inyong puso. Kaya yung pong you who are spiritual ay napakalawak. Alam nyo, hindi po ninyong kayang gawin yun sa inyong sariling lakas. Kaya ang ating pong hinihikayat sa inyo ay lagi kayong nananalangin, lagi kayong nag-aaral nagbabasa ng Biblia, sapagkat yun lang ang paraan upang tayo ay maging spiritual. Wala pong malakas sa atin. Akala nyo yung iba, naku si Pastor BJ, ilang dekada na yung pastor. Siguro yan, hindi na yan matitinag, hindi na yan mahuhulog, hindi na yan matitisod. Ganon din po akala ko. O yan, natisod po ako. So mga kapatid, wala pong malakas. Tayo ay malakas lamang dahil sa Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa atin. Sa huli, steadfast ministry to the body, for each will have to bear his own load. Ang hindi po ibig sabihin na mind your own business. Hindi po ganoon ang translation na yan. Ang ibig niya sabihin, yung ating ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon, maging tapat po tayo doon. Kung tayo po ay binigyan ng ministeryo na maging encourager ng ating kapwa, na maging discipler, maging pastor, maging elder, maging deacon, maging usher, maging singer ng choir, maging instrumentalist sa banda, lahat po yon ay dapat nating ginagawa with the right motivation. At ang lahat po na naglilingkod ay merong kahinaan din, at kung sila ay nanghihina, kailangan natin silang hikayatin. Kung sila ay naliligaw, kailangan natin silang ituwid. Ang lahat ng tao ay makasalanan at napakadaling mahulog doon sa warning ni Pablo sa chapter 5 verse 26. Let us not become conceited, makasarili, provoking one another, envying one another, inggit, pagiging proud, no? Pastor, hindi po ako proud. I am humble. Patay na. No? I am not proud, but I am humble. Puro I. Ay, nako, patay. No? Ayan na ang kahinaan natin. Kapag tayo tumutulong sa iba, baka akala ninyo kayo na ang pinakamagaling. In fact, mga kapatid, yung mga tumutulong sa iba na naging epektibo ay yung mga nag-iisip na maaari din silang mahulog sa ganong kasalanan, kaya sila tumutulong. At meron silang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa kanilang kapatid. Ang lunas po, mga kapatid, is bearing one another's burdens. At sabi nga sa Galatians 5:13, through love, serve one another. Naalala po niyo yung ating one another series? Bear with one another, forgive one another, love one another, serve one another. Yun po ay tinuro natin dito sapagkat ito po ang paalala sa atin ng Biblia. Kailangan natin to bear with one another's burdens. Magtulungan po tayo sa kabigatan ng buhay. Ituwid natin yung mga nagkakasala. Itayo natin yung mga nanghihina. Bear with one another's burdens. And so, through love, serve one another. Tayo po tumayo at tayo mananalangin.
Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magtanim ng mga salitang ito sa aming puso't isipan. Napakahina po namin mga mananampalataya, O Diyos. Kami nga ay inyo nang pinatawad, ngunit kami ay marupok at mahina pa rin. Tulungan niyo po kami sa aming kahinaan. Alisin niyo po ang pag-iimbot, ang pagiging proud sa aming pong mga diwa. Tulungan niyo kami na tunay na magmahalan sa isa't isa, na magtulungan, na magtuwid, na magtaguyod ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong salita, O Diyos. Sa alam namin na kayo ang gagawa ng paraan sa pamamagitan ng inyong Espiritu upang ang aming napakinggan ngayong hapong ito ay maging totoo sa aming mga buhay. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.